Welcome back po sa ating channel. Ang nakikita niyo po ay isang computation po para sa 1 kilowatts 12 volts na setup. Ito po ay solar system at may nilagay na po ako dito na mga kailangan nating mga materyales. Ayan po, at saka yung mga equipment. Nakalagay na po lahat dyan. Nakalatag na, kompleto na po yan. I-order niyo na lang po ito sa online. Ngayon, ang computation na to, nag-base ako dito sa mga gamit na to. Meron tayong TV, electric fan, tapos lights sa ating CR. Lights sa ating sala, sa room, sa kusina, tapos meron po tayong charger. Itong lights po natin sa CR ay bihira lang naman natin gamitin. Pero isinama ko na siya dyan. Tapos yun nga, meron tayong electric pa, no? Actually dito, pwede din pong gamitin yung washing machine. Meron po tayong washing machine, yung maliit na 300 watts. So pwede siya, pero minsan lang naman gamitin yun, hindi naman buong araw gamitin, kaya okay lang. Pwede po ang ating washing machine. Tapos kung meron kayong ref, maliit, pwede rin po. Wag lang sigurong magkasabay-sabay. Basta maliit lang, wag nang masyadong malaki. Pero ito yung ating priority talaga na ginawa sa computation na to. Which is, mayroon po tayong overall total power na 215 watts sa mga gamit na yan. Ngayon, gagamitin po natin yan sa loob ng 16 hours. Panoorin niyo po yung aking previous video about sa kung paano ko po nakuha itong 16 hours. Meron pa akong previous video at yun po ay details, no? Pati itong sa mga computation ng ating battery na ginamit, pati itong sa solar natin. Ayan, kompleto na po yan. Ngayon, dun sa 16 hours po na usage ay ang ating pong power consumption a day, ayan po, 3,440 watts. At ang ating pong gagamitin dito na battery ay isa, 12 volts, at ang kanyang ampere ay 200 ampere. Isang piraso lang po ang ating gagamiting battery dyan. Ganon din po sa ating panel, no? Isang panel lang din ang ating gagamitin. Meron po tayo ditong 13.8 ampere, tapos yung kanyang volts ay 52.07. Tapos yung kanyang wattage po ay 590 watts. Nagkaroon po tayo dito ng list factor na 20%. No? Panoorin niyo po yung video ko. Kasama din po ito dun sa previous video natin about sa list factor. So, sa isang panel na mayroong 590 watts, ang ating pong isang panel list factor ay naging 472 watts na lang. Tapos, ang ating generation charge, no, sun window hours sa isang panel, meron akong nilagay dito, 8 hours. 8 hours po, yan po yung ating standard. Depende po sa sikat ng araw, doon sa inyo kung anong oras sisikat yung araw at kung anong oras lulubog yung araw. So, para standard tayo, nilagay ko na 8 hours. Kaya naman, ang isang panel na to ay nag-generate ng 3,776 watts, which is, yun ang kailangan natin para dito sa ating power consumption a day sa mga gamit na to. Ayan po, napakaganda. Kasi meron na tayong sobra sa ating generation charge ng ating isang panel na 1,376. Ayan po. So, okay po ang ating panel sa ating power consumption a day na 3,440 watts. Pagdating nga lang dito sa battery, medyo nabitin tayo pero okay pa rin po yan. Kasi alam niyo po kung bakit. Meron kasi tayong rules sa ating battery. Ito yung ating battery rules. Capacity at least 50% above sa total power consumption a day. Ibig sabihin po nito, yung ating battery na gagamitin, at least po malagpasan natin yung ating power consumption a day sa kalahati. At ang kalahati po ng ating power consumption a day na 3,440 watts ay 1,720 watts. Which is, nalagpasan na ho natin yung kalahati niyan kasi meron tayong battery wattage na 2,400 watts. Yun nga lang, nagkaroon tayo ng balance sa ating battery. Meron po tayong 1,040 watts. Okay lang po yan kasi mapoproduce naman yan ng ating panel dahil sa ang ating isang panel ay nagkaroon ng generation charge a day na 3,776 watts against po dito sa ating power consumption a day. So safe na po at napaka-okay po ng ating setup na to. At nandito na nga po, meron na tayong mga naka-ready dyan. Nilagay ko na yung mga link dyan para pag click nyo ay diretso na dun sa bilihan ng mga items na yan, yung mga equipment na yan. Matik na po yan. Lalagay ko po ito sa description. No? Doon, lalagay ko po. At ito nga po, ipapakita ko na rin sa inyo kung magkano yung inabot. Okay. Dito sa ating inverter module, ang gagamitin po natin dito ay 12 volts na 1,000 watts. Alam niyo po kung bakit? Magbibase po tayo dito sa ating overall total power. Na ang ating overall total power ay 215 watts sa mga gamit na to. So, ang po pwede po dito na pinakamababang wattage ng ating inverter module ay eto, 1,000 watts. Tapos sa ating battery, ayun nga po, no? Ang gagamitin po natin dito ay 12 volts na 200 Ah. At andyan naman po, nakalagay yung mga presyo, yung ating module, 5,500. Yung ating battery, yun, napaka laki ng kanyang presyo, no? 12,500. Tapos, ito, yung ating solar panel, ang ginamit ko po dyan ay isang peraso na, mataas yung kanyang rated watts, 590 watts. At ang kanyang presyo po ay, ayan, 7,799. Tapos, gagamit po tayo dito ng charge controller kasi itong inverter po na gagamitin natin ay hindi naman siya yung hybrid inverter, no? So, gagamit tayo dito ng charge controller
para safe yung ating battery. Ito nga po ang ating charge controller. Ang charging current niya ay 40 ampere. Tapos ang maximum input ng kanyang para sa panel ay 60 volts DC. So pasok na pasok dito sa ating solar panel na may volts na 52 volts. May allowance pa siya kahit konti. Tapos yung mga breaker natin, ayan, kompleto na po yan. Meron tayong AC breaker to AC load. Tapos DC breaker to inverter. Ayan yung mga presyo niyan. DC breaker, panel to controller, 16 ampere. Tapos DC surge protection. Meron din tayong transfer switch. Kailangan natin ng transfer switch. Tapos yung breaker box. Andito na po, nakalagay na po yan dito. Tapos yung wire para sa panel. Meron na rin, 10 meters po yan. Tapos in C4 connector para sa wire galing sa panel papunta sa module or sa charge controller. Tapos itong aluminum rail, no, kailangan ninyo ito para doon ipapatong po yung ating panel. Nandiyan naman yung price niyan. Tapos kailangan din natin ng battery wire. Ngayon, ang total po na inabot sa mga gamit po na yan ay, ayan na po, 36,691. Hindi pa kasama dyan yung Lazada shipping, no. Kinuha ko lang itong mga price na to sa kung anong nag-view sa kanya, pero may mga shipping pa po yan. Check ko natin kung magkano yung ano niyan, pinaka shipping niya, no. Okay, so pasukin lang natin si Lazada. So click ko lang muna to. Yung part na to, pag click niyo kasi yan sa description mismo ilalagay ko. Dadalhin na kayo yan doon sa Lazada platform. Ay nakalagay naman po 5,500. Tapos yung kanyang shipping standard delivery ay 95 nakalagay sa kanya. Ang shipping po niya ay 2,260. So gawin na nating 25. So ang shipping niya ay 2,260. Gawin na nating 2,500 yan. Okay, 2,500. Ayan na guys, yung ating magagastos sa setup na to. 39,626.91. Ayan po. And kung gusto niyo pong magpa-install, ang labor po sa installation, ang standard po na labor dito, may nakapagsabi sa akin, yung per kilowatts daw po. Yung 1 kilowatt ay 10,000. So since meron tayong 1 kilowatt dito, kaya ang ating pong ilalagay dito na installation charge ay 10,000. 10,000. Ayan. So, naging 49,626.91. Ibig pong sabihin, kung meron po kayong 50,000 pesos, ay magagamit nyo na po itong ating mga gamit na to sa loob ng 16 hours or 24 hours. Kasi hindi naman po natin ito ginagamit kapag umaga, itong mga ilaw na to. Kaya, napakaganda po ang setup na to guys. Magagamit nyo siya 24 hours. Tapos, makakagamit pa po kayo ng washing machine. At saka, kung meron po kayong ref na mababa lang yung wattage, pwede rin pong gamitin. Kasi ang ref ay meron po yung certain settings na kapag lumamig na, ay nag-off na po yung ating compressor, hindi na siya aandar. Tapos sa washing machine, kapag naglaba po tayo, ay siguro matagal lang yung 2 hours. No? Kaya napakaganda yung, kung ang budget niyo po ay 50,000, pwede na po yan. Kasama na ang installation dyan. Okay? Ito po ay bandang Metro Manila. No? Kasi kagaya po sa amin, nakatira po kami sa probinsya. Meron pa kaming babayaran sa forwarding. No? Kasi tatawid pa ng dagat. Ngayon, pag sa probinsya naman po, kagaya po doon sa amin sa Sibuyan Island, Romblon, meron pong forwarding fee sa cargo. At yan, naglagay na ako ng estimation kung magkano. At ang kanyang estimation po ay yan, 2,170. Ngayon, kung taga Sibuyan po kayo, nanonood ng ating video, ito yung ating sa forwarding, 2,170. Estimation lang po yan. Kaya naman, ang magagastos nyo po, kasama na yung installation charge ay 51,796. Gawin na natin 52,000. 52,000, no? Para walang butal. At least, makapag-budget po kayo nan. Ayan. Okay? So, yun lang po. Ganun lang. Napakadali. Tapos ito po, ilalagay ko to sa ating description. Doon nyo na lang po i-click yung mga yan. Okay? So, sana po ay may natutunan kayo sa video to, nakatulong sa inyo, nagustuhan nyo. At kung bago pa lang po kayo sa ating channel, subscribe na lang po, paki-like ng ating video, at paki-share na rin para nang sa ganun po ay mapanood ng iba. Maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless po.